Ikaw ba ang nag-order ng pagkain? May assassin. Protektahan ang emperador. Ako ay tagahatid ng pagkain. Hindi ako ekstra rito. Bruha, bakit hindi ka lumuluhod sa harap ng emperador? Hindi po. Lolo, masyado kang nadadala sa pag-arte mo. Kaninong order ito? Pakipirmahan na po ito agad. May sumamahalan. Ang dami ko pong kinuha. Hindi po ba kayo magagalit? Walang problema. Kahit nasiyi pa. Ang magnanais ng lahat ng bagay sa palasyo. Ibibigay ko. Ang ganda rin ng batong to. Kukunin ko na rin to. Teka, talagang hindi ka pani-paniwala. Lahat ng ito ay galing lang sa aking silid-aklatan. Mga pinaka-ordinaryong bagay lang. Pero sa mga mata nila, nagmistula itong galing sa ibang mundo. Boss Lin, anong masasabi ninyo? Sa tingin ninyo, magkano ang halaga ng mga ito? Naku, bata ka. Mag-ingat ka ng mabuti, ha? Ito pala ang Suanyuan Sword ng Dinastyang Dakian. Mayroon na itong 5,000 taon. Ayon sa alamat, ito raw ang sa unang emperador ng Dakian. Ang personal na espada ni Ingyi. Talaga, grabe. Ang unang emperador, hindi ko akalain na siya pala si Ingyi. Kasalanan ko, bakit hindi ko man lang. Tinanong agad ang pangalan niya. Tama. Ang espadang ito ay gawa sa bakal mula sa isang bulalakaw. May mga sinaunang kasulatan na nakaukit dito. Taglay nito ang walang hanggang kapangyarihan. Kapag hinugot sa kaluban, kusa itong kumikislap ng malamig. Kayang pumutol ng bakal na parang putik. Hindi ko akalain na sa murang edad mo, ay ganito na pala karami ang alam mo tungkol sa espadang Suanyuan. Kung gayon, sigurado akong alam mo na ang espadang Suanyuan na ito ay ang personal na espada ng unang emperador ng Dakian. Mula noon hanggang ngayon, siya lang ang tanging nakahugot nito. Pumayag talaga siya. Nadalhin ko ang ganito kahalagang espada. Kaibigan, itong lahat ng mga antigo, kukunin ko ng lahat. Ang tinatayang halaga nito ay hindi bababa sa 10 milyon. Tayo na. Halika rito, gumawa tayo ng resibo. Ah, sige po. Tara, isang supot ng mga peke. Boss Lin. Naloko ka niya. Hindi ko akalain na ang tanyag na si Boss Lin ay magpapaloko lang sa isang hamak na batang babae. Anong ibig mong sabihin? Boss Lin, nabalitaan ko noong nakaraang araw. Gumastos ka raw ng 3 milyon para bumili ng kung anong sinaunang microwave. Ah, yun ba ang tinutukoy mo? Sinasabi mong 5,000 taon na iyang antike. Nakakatawa ka. Sinaunang microwave, pero sinuri na iyan ng mga eksperto. Ginamitan ng iba't ibang high-tech na instrumento. At lahat ay nagpapatunay na ito ay produkto mula sa panahon ng Dakilang Qian. Pinagdududahan mo ba ang modernong teknolohiya sa pagsusuri? At saka, sa loob ng microwave, may malinaw na mga bakas na ginamit ito. Lahat ng ito ay nagpapatunay na noon pang 5,000 taon na ang nakalipas. Ang bansang Hua ay pumasok na sa panahon ng industrialisasyon. Lolo, kailangan ng kuryente para gumana ang microwave. May kuryente na ba 5,000 taon na ang nakalipas? At isa pa, yung sinasabi mong mga bakas ng paggamit, gawa-gawa lang yan ng babaeng yan. Ni Qiaoyi, niloloko lang niya kayo. Chen Peng, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Qiaoyi, manahimik ka. Paano mo naman mapapatunayan na iyang kung anumang bagay na iyan ay totoo o pek? Ako ang makakapagpatunay. Ang kagamitang ito ay tunay ng ginamit ng unang emperador. Ginoong Zen, hindi ko akalain na may kaalaman din po pala kayo sa mga artifact. Kung ganon, pwede ko po bang hilingin na tingnan ninyo kung gaano kalaki ang halaga ng mga artifact na ito? Ginamit daw ng unang emperador. Sino ka sa akala mo ang unang emperador? Ikaw pa ang magpapatunay. Ako nga ang unang emperador. Si Ingyi. Ang halaga. Lahat yan ay world-class artifacts. Dapat itong lahat ay nasa National Museum. Ha? Kung ganon, ibig sabihin, wala akong makukuhang kahit isang kusing. Hindi na makukuha. Hay, binatang Kiao. Itong mga artifact na dinala mo, ay itinuturing na pambansang yaman. Base sa halaga nito, bibigyan ka namin ng karampatang gantimpala. Pero huwag kang mag-alala. Ang perang ito, na nalason at namatay. Ang lason na ito ay tanging sa kanlurang Liao lang matatagpuan. At wala itong lunas. Hindi ko akalain na ang dakilang khan ng kanlurang Liao ay gagamit ng ganito kababang paraan. Totoo ba ito? Ilang taon nang may tagtuyot sa Great Qian, kaya kulang ang supply ng pagkain. Nakita ni Yelgo ang pagkakataong ito. Kaya siya naglakas loob na salakayin ang Great Qian.
Kulang ang supply ng pagkain mula sa ating kampo. Wala pang 3 araw. Siguradong matatalo ang buong hukbo ng Great Qian. Anong kalokohan yung pinagsasabi mo? Kahit na ilang taon nang may tagtuyot sa ating Great Qian, binawasan na ng kamahalan ang buwis. Hindi na nag-aalala ang mga tao sa kanilang kakainin. Sapat ang supply sa kaban ng bayan. Paano naman tayo matatalo sa digmaang ito? Si Elgo ang mismo, ang pumutol sa supply ng tubig at pagkain. Kaya nalagay sa alanganin ang Great Qian. Kung ganoon, ano nang dapat nating gawin? Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang siguraduhin na sapat ang supply ng tubig at pagkain. Yi, nagdala ka ng napakahalagang balita. Nagpapasalamat ako sa iyo. Kamahalan. Hindi po nila naiintindihan. Boss, magkano po ito? Babayaran namin. Kahoy lang naman yan, di ba? Hindi naman siguro abot ng milyon-milyon yan, no? Hindi ang kahoy ang mahalaga. Ang sulat na to, parang pamilyar. Alam mo ba kung kaninong sulat to? Ito ay mula sa ating Lolo King. Mismo siya ang sumulat niyan. Pinatunayan at sinertipikahan pa ng China Calligraphy Association. Nagkakahalaga ng 30 milyon. Kahit ibenta ka pa sa Myanmar, hindi mo yan kayang bayaran. Nga. Batang babae. Ang lakas ng loob mong bastusin ang Lolo King namin. Ikaw. Lagot ka na. Mali ba ang sinabi ko? Ganon pala kahalaga ang sulat na iyan. Pero hindi ninyo inilagay sa maayos na pwesto. Model. Hindi masama. Siya ang kauna-unahang emperador. Ang ninuno ng bansang Hua. Sa edad na 3 taon, kabisado na niya ang mga tula. Sa edad na 5 taon, bihasa na siya sa sining ng digmaan. Pati ang mga Chinese character ay siya ang lumikha. CJ, i-frame mo itong calligraphy sa gintong kwadro. Isabit mo sa pinakamataas. Sa pagkakataong ito, isabit mo ng maayos. Masusunod po, President Qin. Pwede na ba kaming umalis? Maaari ba kitang makilala? Ako si Qin Yu. Ineng. Naaalala mo pa ba ako? Maaari ba kitang makilala? Ako si Qin Yu. Ineng. Naaalala mo pa ba ako? Hello. Ako si Ingyi. Bakit parang may kakaiba sa taong to? Isang di maipaliwanag na aura ng kapangyarihan. Hello, Mr. Ying. Mawalang galang na. Paalam. Hanap ko sa iyo. Hindi pa po namin siya nahahanap, pero nagpadala na ako ng mga karagdagang tauhan. Siguradong mahahanap din namin siya kaagad. Imbestigahan ninyo para sa akin. Kung yung batang babae, 15 taon na ang nakalipas, ay nag-aral ba sa Sunshine Elementary School? General Manager. Ha? Bakit? Hindi mo ba kaya? Kaya po, General Manager. Iimbestigahan ko na po ngayon din. Iimbestigahan ko na po agad.